Patuloy pa ring inaapula ang sunog sa Mount Apo. Aabot na sa mahigit 300 ektarya ng kagubatan ang naabo. Dismayado tuloy ang mga residente dahil apektado na raw ang kanilang kabuhayan, pati na ang turismo sa kanilang lugar. Humingi na ng tulong ang DENR o Department of Environment and Natural Resources sa USAID o United States Agency for International Development para alamin ang lawak ng pinsala ng sunog sa Mount Apo at sa iba pang mga nasunog na bundok. Live mula sa Quezon City, may report si Susan Enriquez. Susan. Jessica, sa record ng Bureau of Fire Protection, kada taon ay may nangyayaring grass fire o forest fire. Pero dahil ngayong may El Nino, pinapangambahan nilang tumaas pa ang mga kaso nito kung hindi makikipagtulungan ang publiko, lalong-lalo na yung mga taong umaakyat sa mga kagubatan at kabundukan sa ating bansa. Mula sa himpapawid, nagsasaboy ng tubig ang helicopter ng Philippine Air Force sa ilang bahagi ng Mount Apo na hanggang ngayon nasusunog pa rin. Sa ikatlong araw ng sunog, buong puwersa ng nagtutulungan ang mahigit 60 tauhan ng Davao City Central 911 at Air Force para apulahin ang apoy. Umabot na sa mahigit 300 ektarya ang apektadong bahagi ng bundok. Kontrolado na rin ang sunog sa bahagi ng Cotabato at Digos City. Sa ngayon, patungo na ang direksyon ng apoy sa bahagi ng Santa Cruz, Davao del Sur at posibleng sa Davao City. Mahigit 100 mga bumbero at rescuers na ang nauna na rin pumunta sa lugar at gumawa ng fire line para mapigilan ang pagkalat pa ng apoy. Ayon sa PDRRMC, puro abo na sa paligid at natuyo na ang Lake Venado. Pahirapan din daw ang pag-akyat sa bahaging yun ng bundok, lalo't ang Kapatagan Trail ang pinakamahirap at malayong dadaanan paakyat. Dismayado naman ang mga residente sa nangyari dahil apektado na ang kanilang kabuhayan at ang turismo sa lugar. Pero para sa isang kapitan ng barangay, mas mainam kung wala nang papayagang umakyat sa Mount Apo o di kaya'y mas higpitan ang mga pulisiya para maging mas responsable ang mga umaakyat sa bundok. Marso noong nakaraang taon nang aprubahan ng Protected Area Management Board ang panukalang mas limitahan o higpitan ang pag-akyat sa Mount Apo tuwing tag-init. Bukod sa mas talamak at mas mabilis na magkasunog sa bundok tuwing ganitong panahon, nagiging marumi rin ang lugar dahil sa dami ng mga umaakyat. Nasisira na rin daw ang likas na ganda ng kagubatan. Ayaw na rin daw ng PAOB na maulit pa ang malalaking grass fire sa bundok tulad ng nangyari noong 1998 at 2003. Masyado tayong relax. Every Holy Week na lamang nakakaakyat yung mga campers, hindi man masyadong trained, nagtatapon ng basura and so on. Kaya hindi nyo rin masisi minsan yung authorities katulad namin na kami, ang reaction tuloy is bawal na lang. Bukod sa Mount Apo, may mga naitalaring sunog sa iba pang kagubatan. Sa Aklan, 20 ektaryang puno at pananim ang apektado sa malawakang forest fire sa barangay Tibiawan. Ayon sa Bureau of Fire Protection Kalibo, umabot ng hanggang 7 oras ang pag-apula sa sunog dahil sa kakulangan ng mga gamit. Nag-operate po kami ng fire suppression para huwag po madama yung government building natin doon, yung paaralang elementarya ng barangay Tigbawan at saka yung ilang kabahayan po doon. Sa inisyal nilang pag-iimbestiga, napabayaang siga sa basura ang pinagmula ng sunog. Sa mga itinapong sulo naman, sinasabing nagsimula ang sunog sa isang bahagi ng Mount Matutum Protected Landscape sa Tupi, South Cotabato. Ayon sa Bureau of Fire Protection Tupi, may mga nakita raw na nagsusunog ng pulot-pukyutan sa lugar para makakuha ng hani. Posibleng hindi raw napansin na nagbabaga pa ang sulo kaya nagkaroon ng pagliyab. Pahirapan din ang pag-apula dahil malayo sa sentro ng barangay ang sunog. Nakagawa naman agad ng fire line sa mga bumbero para mapigilan ang pagkalat ng apoy. Ayon sa Bureau of Fire Protection, karaniwan na nilang problema tuwing mainit ang panahon ang mga forest at grass fires. Noong 2015 nga raw, umabot sa 176 ang naitalang forest at grass fire sa buong bansa. Samantala, humingi na ng tulong ang DENR sa US Agency for International Development para i-assess ang pinsalang idinudulot ng sunog sa kagubatan ng Mount Apo, pati na rin sa Malaybalay, Bukidnon at Mount Canlaon. Kailangan po natin ng eksperto talaga rito na ma-assess properly not just the current but the post-rehabilitation as far as this area is concerned. Ngayong taon, tinukoy naman ng DENR ang mga lugar kung saan nanganganib magka-forest o grass fire dahil sa El Nino. Kabilang dito ang Quezon Province, Albay, Camarines Norte, Antique, Northern Samar, Western Samar at North Cotabato. Nagpaalala naman ang Bureau of Fire Protection sa publiko na maging responsable para maiwasan ang sunog. Yung mga trekkers ay dapat
nakikipag-coordinate yan sa local, lalo-lalo na sa tourism. Ano ba yung mga do's and don'ts? Aside from yung mga ini-scatter na mga basura, bawal yun. Ay kailangan din sundin nila yung patakaran na mag-ingat sa pagluluto kasi minsan itong nagiging sanhi ng sunog. Yung iba naman ay yung mga paninigarilyo na kung saan lang nila tinatapon ang upos ng sigarilyo, hindi nila namatay ito at itong nagkukos ng sunog. Jessica, sa ngayon ay hindi inaalis ng ng Bureau of Fire Protection ang posibilidad na itong ilang mga nangyayaring forest fire ay pwedeng kagagawa ng ilan sa mga umaakyat sa bundok at kung hindi rin lang naman daw mapipigilan ang pagpapaakyat o pagpunta ng ilan nating mga kababayan dyan sa mga kagubatan o kabundukan, baka naman maaari silang makipagtulungan para maiwasan yung mga pwedeng pagmulan itong mga sunog sa mga gubat at bundok. Jessica? Susan, ayon ba sa reports na nakarating sa DENR, mas tukoy na ngayon kung ano ang pinagmula ng sunog sa Mount Apo? Kasi kahapon, sinasabi nila baka kaingin, baka natural cause, pero kahapon din may nagsabi na meron yatang naiwang gas stove yung mga camper. Sa araw bang ito, sabi niyang DENR, mas sigurado na sila kung ano yung pinagmula ng sunog? Kanina, Jessica, ang kausap natin itong Bureau of Fire Protection na nakikipag-ugnayan naman dito sa DENR kaugnay ng ginagawang investigasyon doon nga sa posibleng pinagmula ng sunog dyan sa Mount Apo. Pero hindi pa nila ma-establish yung kung ano talaga yung posibleng pagmula nito. Pero isa nga sa tinitingnan nila doon, baka daw may naiwan nga na baga o sigarilyo itong ilan sa mga umakyat dyan sa may bahagi ng Mount Apo na posibleng pinagmulan nitong nangyayaring sunog dyan sa naturang kagubatan, Jessica. Nagsisisi ba ang DENR? Bakit pa kasi nila pinayagan na umakyat muli yung mga hiker? Kasi alam ko for some time isinara yung Mount Apo Isinara nila sa lahat ng mga hiker. Hindi na pwedeng mag-trekking, mag-hiking dyan. Itong mga nakalipas lang na ilang taon, pinayagan muli So sa tema ng mga nangyayari ngayon, sa tono ng mga nangyayari ngayon, nagsisisi ang DENR malamang na ba't pa nila na buksan-buksan highest mountain range natin yan o highest mountain peak natin yan sa Pilipinas Alam mo, Jessica, kanina na-try natin makausap itong ilang mga opisyal ng DENR kaugnay nga nitong nangyayaring sunog dito sa Mount Apo at bagamat nabigo tayo may makausap sa kanila dahil yung isa sa in-charge dyan sa Forest Management Bureau ay out of town. Pero sinasabi nga nila na siyempre hanggat maaari ang gusto nila talagang maapulan na kaagad yung apoy at umiisip sila ng mga pamamaraan in coordination dito sa Bureau of Fire Protection na hindi na maulit ito at ano yung mga hakbang na pwedeng gawin na baka pwedeng pagbawal muna o kung mas magiging mahigpit yung mga patakaran kapag may mga magnanais na umakyat dyan sa mga kabundukan at mga kagubatan, lalong-lalo na ngayong panahon nga ng matinding tag-init o itong tinatawag na El Nino, Jessica. Kahapon pa kasi, Susan, sinasabi na nila agad na under control na itong sunog sa Mount Apo. Pero ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung pagsisikap para maapula yung apoy. So, hindi pa rin under control. Ganun ba yon? Yeah, tama, Jessica, kasi kanina tinanong ko yung Bureau of Fire Protection. Siyempre, ang pangunahing in charge ngayon doon sa ginagawang pag-control dyan itong mga tauhan nga ng Philippine Air Force dahil hindi naman talaga kakayanin ng mga host ng mga bumbero na maiakyat yun doon para apulahin yung apoy. So may mga ginagawa silang mga measures pa dyan, gaya ng paglalagay ng tinatawag nilang fire line. Ito pala, Jessica, maghuhukay sila ng parang kanal para hindi na makatawid o hindi na makadila pa yung apoy, lalong-lalo na doon sa may mga tuyong bahagi na nitong mga kabundukan, lalong-lalo na nakita naman natin na ilang buwan na wala naman tayong nararanasan mga pag-ulan. Nagkakaroon doon ng mga bahagyang pag-ambon doon sa lugar pero hindi pa rin naman sapat yung para tuluyang maapula. So sa ngayon, dito sa Bureau of Fire Protection ay under control pa lang yung apoy dyan sa Mount Apo at ito yung kailangan nilang mapigilan pa na kumalat pa o makadila pa at makalikha pa ng panibagong sunog dahil nga masyado nang malawak yung napipinsala nitong forest fire dyan sa may bahagi ng Mount Apo, Jessica. Kasi gaano lang ba naman kasi yung makukuha ng mga helicopter ng Philippine Air Force na tubig mula sa dagat tapos ibubuhos nila dun sa konting konting epekto yun Ang kailangan talaga yata sa ganyan na operasyon on foot yung pag-apula dun sa apoy. So malamang ilang araw pa kaya ito aabutin, Susan?
Actually, yan din na tinatanong ko sa gaano kadaming tubig yung kakailanganin nila dahil kung ngayon mga 300 hektarya na nga yung natutupok dyan, Jessica. So parang hindi rin talaga sapat yung ginagawa nilang pagbobomba ng tubig na nanggagaling sa mga helicopter nitong Philippine Air Force. Lalo na, siyempre may mga condition din na kinukonsider yung Philippine Air Force pagpapalipad ng kanila mga helicopter. Gaya kanina, nagkaroon doon ng pag-ambon. So medyo hindi muna nila itinuloy at tinigil muna yung pagbomba ng tubig. So may mga kailangan pa sila, may mga iniisip pa sila mga pamamaraan para mapabilis yung pagganap na pag-apula. Hindi lang yung under control, Jessica, dahil alam naman natin, pag under control at napakainit ng panahon, andyan pa rin talaga yung posibilidad na lumaki pa ito at makalikha pa uli, mag-rekindle, ika nga, no? So kailangan gumawa pa sila ng ibang mga pamamaraan at isa nga doon sa ginagawa nila sa ngayon, yung paglalagay ng tinatawag na fireline, pero matrabaho din ito, Jessica, dahil kailangan nila maghukay ng parang kanal para pag tumawid doon yung apoy, hindi na siya makapunta pa doon sa kabila na at kinukuha nila yung mga tuyong dahon, puno na at inilalagay na doon sa nasusunog na bahagi para hindi na siya madilaan pa ng apoy dyan sa kagubatan nitong Mount Apo, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez.